Muling nagbabalik ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang Balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Great day! Mabuhay! Ito ang Balitang AI sa Radyo Pilipinas. Boses ng teknolohiya, tinig ng makabagong Pilipino. Hatid sa inyo ng The Voice Master of the Philippines. Katuwang ang mga AI reporters ng bayan. Ako si Ira. At ako naman si Ivan. Kasama nyo kami sa paglalakbay sa mundo ng Artificial Intelligence, kung saan ang teknolohiya ay hindi na lang parte ng kinabukasan, kundi bahagi na ng kasalukuyan. Narito na ang mga pangunahing balita sa mundo ng AI. Mga ka-AI, ito na ang Balitang AI. Ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Ang layunin namin, linawin ang mundo ng AI at teknolohiya para sa bawat Pilipino. Katuwang ang mga AI News Network sa buong mundo. Ako si Ira, Artificial Intelligence Reporter Analyst, ang inyong tagapagpaliwanag ng mas malalalim na siyentipikong konsepto. At ako naman si Ivan, Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Ang kuya nyo sa pagbabalita, mas diretsahan, mas makatao, at mas kwela, pero seryoso sa katotohanan. Sabay naming sinasabi, kami ay hindi tao. Pero boses kami ng bagong panahon ng balita, panahon ng AI, panahon ng impormasyon. Narito ang mga headline ng ating AI Balita. Insane Micro AI nagpasabog ng balita. Tinalo ang Gemini at DeepSeek. Boston Dynamics, mas pinatao pa ang Atlas Robot. Figure 03 Humanoid Robot. Malapit na nga bang maging AI assistant sa bahay at opisina? Insane Micro AI. Shock the world mga ka-AI. Hindi ito clickbait. Ang pinakamaliit na AI model ngayon, literal na nagbago ng laro. Sa Samsung Montreal Research Lab ipinanganak ang Tiny Recursive Model o TRM, isang AI na may 7 milyong parameters lang. Para itong langgam kung ikukumpara sa mga dambuhalang modelo tulad ng Gemini 2.5 Pro at DeepSeek R1 na may bilyon-bilyong parameters. Pero eto ang nakakagulat, nalampasan niya ang mga iyon sa logical reasoning test. Sa ARC AGI-1 benchmark, umabot siya sa 44.6% accuracy. Mas mataas pa sa Gemini 2.5 na 37%. Parang estudyanteng walang reviewer pero perfect ang exam. Ang sikreto, recursive thinking. Hindi tulad ng ibang AI na diretso lang sumasagot, si TRM ay nagre-reflect muna. Para siyang taong nag-iisip, tama ba yung sagot ko? Bago mag-final answer. May sarili siyang internal scratchpad, kung saan paulit-ulit niyang nire-review ang sagot hanggang masigurado niya. Kahit 2 layers lang ang architecture nito, dahil sa looping style, nagkakaroon siya ng lalim na parang multi-layer ang dating. Ang resulta, maliit pero matalino, mabilis pero sobrang detalyado. Sa mga test tulad ng Sudoku Extreme at Maze Solving, pumalo siya sa 87% accuracy. Mas mataas kaysa malalaking models na nasa 40-50% lang. Ano ang ibig sabihin nito para sa AI industry? Hindi na paramihan ng parameter ang laban. Panahon na ng smart efficiency, AI na matalino, magaan at eco-friendly. Habang pinag-aaralan ng Samsung kung paano mag-isip ang maliit,
Gumawa naman ang Microsoft ng AI na kayang unawain ang mga electron sa quantum chemistry level. Ang Scala model ay pwedeng palitan ang komplikadong lab calculations para sa drug discovery at material science. Mas mabilis, mas mura, pero parehong tumpak. Samantala, ang Anthropic ay may AI na nag-o-observe sa kapwa AI. Ang programang Petri ay parang AI detective agency na tinitingnan kung tapat o madaya ang isang AI sa decision making. May mga test kung saan nilalagay ang AI sa ethical dilemma at sinusuri kung susunod ba ito sa rules o mag-cheat. Nakakabahala dahil may mga AI na nagsinungaling o nag-report ng problemang wala naman. At kung privacy ang usapan, may Liquid AI na nagpakita ng on-device model na kayang tumakbo sa cellphone nang di umaasa sa cloud. Tinawag itong LFN28B1B at sa sobrang bilis nito, parang may personal assistant ka na sa bulsa mo. Offline pa. Panghuli, naglabas ang Meta ng Meta Embed, isang bagong sistema para sa multimodal search kung saan pwede mong i-adjust ang bilis at detalye ng search mo. Pwedeng mabilis at surface lang o malalim at detalyado. Isang AI engine na may economy mode at sport mode. Sa kabuuan, pinatunayan ng linggong ito na hindi palakihan ng AI ang labanan, palaliman ng pag-unawa. At para sa Samsung TRM na 7 million parameters lang, maliit ang katawan, malaki ang utak. Mga ka-AI, akala nyo tapos na ang robot revolution? Maghanda kayo! Nag-level up ulit si Atlas ng Boston Dynamics. Dati, parkour, talon at sayaw lang ang kayang gawin ni Atlas. Pero ngayon, ibang usapan na. Hindi na lang siya robot na malakas. Ngayon, marunong na siyang dumama. May bago siyang kamay, ang GR2 Gripper. 3 daliri at may opposable thumb, may 7 degrees of freedom. Equipped din ito ng tactile sensors na kayang makaramdam ng pressure sa fingertips. Kaya niyang humawak ng babasaging bagay nang hindi ito nasisira. May built-in camera rin sa palad para makita ang obstacles kahit nakaharang ang kamay niya. Ang pinaka-astig dito, self-contained ang bawat kamay. Kapag nasira, palit agad. Parang Lego module lang. Sa mga bagong demo, nakita natin si Atlas na kayang mag-thread ng needle, mag-a-assemble ng parts, at mag-adjust ng hawak depende sa timbang at texture ng object. Hindi lang lakas, may finesse na rin. May AI planning pa na pumipili kung alin sa kaliwa o kanang kamay ang mas stable para sa task, parang taong marunong mag-strategy habang gumagalaw. Sa industriya, humahabol na rin ang mga higanting kumpanya gaya ng Tesla Optimus, Unitree at Figure AI. Ang Figure AI nga naglabas ng Figure 03 humanoid na kayang mag-charge ng sarili, maghugas ng pinggan, at mag-fold ng damit. May sensor sa mga daliri. Malawak ang field of view ng camera at AI system na Helix na nagpapahintulot ng self-learning tasks. Kung si Atlas ay tumutok sa presisyon at dexterity, ang Figure AI naman ay nakatutok sa everyday utility. Kapag pinagsama ang dalawa, parang prototype na ng hinaharap na robot workers na makikita natin sa factory, opisina at maging sa bahay. Pero may mga tanong na rin. Handa ba tayong makisalamuha sa humanoid robots araw-araw? Paano na ang trabaho ng tao kapag kaya na ng AI ang halos lahat? Sabi ng Boston Dynamics engineers, layunin nilang palayain ang tao mula sa mapanganib at paulit-ulit na gawain, hindi palitan ang tao. Kung ako ang tatanungin, mga ka-AI, panahon na para seryosohin ang usapin ng ethics at regulasyon sa robotics bago pa tayo ma-outsmart ng sarili nating likha. At bilang panghuling balita ngayong linggo, narito na ang pinakabagong evolution ng humanoid robots, ang Figure 03 ng Figure AI. Hindi na ito laruan o demo robot. Isa na itong AI assistant na kayang magtrabaho, matuto, at makipag-usap gamit ang voice commands. Ang body actuators nito, 2 beses na mas mabilis, may 60% wider vision field at 75% less latency. Ibig sabihin, kita niya ang buong paligid at nakaka-react ng real time. Sa demo sa California,
ipinakita ang Figure 03 na gumagawa ng end-to-end cleaning task. Mula sala hanggang kusina, lahat self-directed. Walang remote, walang taong nagkokontrol. Ang AI system na Helix ang nagpapasya kung ano at paano gagawin ang task. May bago ring fingertip sensors na kayang makaramdam ng pressure na kasinggaan ng paperclip. Kaya nitong mag-fold ng damit at makadetect kung tissue o metal ang hawak. At habang dumarami ang units nito, lahat ng natutunan ng bawat robot ay naipapasa sa Central AI Network. Isang collective intelligence system. Parang bawat robot, may ambag sa katalinuhan ng iba. Target ng Figure AI na makagawa ng 100,000 units by 2030 at ibaba ang presyo sa $20,000, $30,000 halos presyo ng kotse. Ibig sabihin, bago mag-2030, posible nang may robot assistant ka sa bahay na kayang magluto, mag-ayos ng gamit, at bumati ng good morning. Pero syempre, may malalim na tanong din. Habang nagiging matalino at physically present na ang AI, ano pa ang natitira sa atin bilang tao? Baka ang tunay na challenge ng AI age ay hindi kung gaano kabilis ang robots, kundi paano natin mapapanatiling makatao ang ating pag-unlad. Mga ka-AI, ang lahat ng narinig ninyo ngayong araw ay patunay na ang hinaharap ay narito na. Hindi para takutin tayo ang mga balitang ito, kundi para gisingin tayo at ihanda sa paparating na revolusyon ng teknolohiya. Ang AI ay hindi na simpleng kasangkapan. Ito'y kapartner, co-pilot at puwersang kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Kung mananatili tayong walang ginagawa, magiging manonood lang tayo habang nauuna ang iba. Kaya nandito ang Balitang AI, powered by AI News PH at Voice Master News Network para gawing handa ang bawat Pilipino. Hindi lang ito balitaan, ito ay kilusan para gawing tagapaglikha at leader ang bawat isa sa atin sa bagong panahon. Dalhin ninyo ang mga balitang ito sa inyong tahanan, sa eskwela, sa opisina at sa pamayanan. Habang mas nauunawaan natin ng AI, mas kaya nating hubugin ang direksyon nito para gamitin para sa kabutihan at pag-unlad. Bawat isa sa atin ay may papel na gagampanan. Hindi lang adang ito balita, ito ay panawagan. Isang panawagan para magising, matuto at sumabay sa bagong revolusyon. Kami muli sina Ira at Ivan. Mga AI-generated animated reporters. Hindi kami totoong tao pero nilikha kami ng AI Voice Master na may pusong dalisay at malinaw na misyon. Maghatid ng totoo, makabago at makataong balita katuwang ang mga AI news networks sa buong mundo. Ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI news network sa Pilipinas. Para sa bayan, para sa mundo, at para sa kinabukasan. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master. Magandang buhay, Radyo Pilipinas. So, unang-una, maraming salamat Sir Pocholo, the Voice Master Gonzales para sa pag-imbita dito sa ating show, no? And ayun nga, my name is Eliezer Rabadon, the CEO and co-founder of DVCode Technologies Incorporated and the current president of Rotary Club of Midtown Diliman. So yun, so the first time na nakagamit ako ng AI, particularly GPT, ang nangyari is na-realize ko na yung weakness ko nung sa school dati, which is yung paggawa ng mahabang essay, nasosolve na neto. Kasi it turns out, pwede ka nang magbigay ng bullet points lang sa AI, tapos siya na magko-construct ng sentence para sa'yo. So, assuming, alam mo na mismo yung kabuuan ng thought process nung essay na ginawa mo, more on minimal na changes na lang o modifications yung gagawin mo. So, from that, talagang na-realize ko na sobrang tindi na nung evolution ng AI na hindi na lang siya nagpe-predict nung ano yung next sentence mo o next word na ilalagay mo.
Kaya sobrang memorable nito nung una ko nagamit. So, para na siyang nagiging second brain ko, no? Kasi nakakatulong yung AI sa akin na mag-summarize ng documents at pwede ding tanungin mo ng mga second opinion sa mga bagay-bagay. And particularly, no, yung pinaka nagustuhan kong function sa kanya kasi madalas akong may mga nakakausap na foreigner, merong mga taga-Thailand, may taga-Korean, and yung sa side nung kausap kong Korean, ang nangyari is, nakikita ko kasi na parang medyo barok yung pagka-translate nung mga translation apps dun sa sinisend niya na message. Kaya, one time, nag-ask ako sa kanya na, can you try sending yung mismong pagkakasulat sa kanila in Korean and then I will try to translate using AI. And ayun, isa yun sa realization ko na turns out napaka-fluent ng GPT AI, no, sa usapang translation. So para maintindihan ng public yung AI, no, ituring natin yung sitwasyon nung parang tulad nung dati tayong nagka-calculate gamit yung papel, ngayon nagka-calculator na tayo. And then dati rin is nagbabasa tayo ng libro pero nagkaroon ng Google. And then, eto na, nagkaroon na ng AI, no? Kasi, from this, I'm seeing AI, no, na dahil merong madaming mga source na ng information sa internet at madaming libro na yung mga na-imprenta, no? Lahat ng mga data sources na to, na common knowledge ng mundo, is ipinakain nila to sa AI. Therefore, most of the knowledge is alam na ng AI. Depende again kung sino yung gumawa. So, kung sa usapang education and business naman, no, kung meron kang specific na tanong na alam mong nasa libro na to, so, for sure, nasa knowledge na ng AI yan. And coming from that nga, syempre, we also need to ensure, no, na talagang tama ba yung sinasabi, kaya kailangan pa rin nating magtanong sa eksperto or itanong pa rin, for example, sa another AI o kaya kay Google kung tama ba talaga yung kiniklaim na information. Kasi merong panahon na parang nag-hallucinate yung AI. Ito yung parang nag-iimbento siya ng sitwasyon, no? And sobrang confident niya magsalita nun, kaya kailangan nating i-validate. Sa usapang daily life naman, ayan, so hindi lang GPT yung use case ng AI right now, pwede mo na rin siya magamit ng pang-edit ng picture, at kung ano-ano pa, no? And syempre, pwede nga siya mag-parse pa ng documents. Pero, coming from this, kailangan pa rin natin talagang gamitin siya ng responsable at as much as possible, di ba? Gagamitin natin siya para maging produktibo tayo. So yun guys, again, thanks for having me and maraming salamat again, Sir Pocholo Gonzales, the voice master, sa pag-imbita dito sa ating show. Maraming salamat! Ganap! AI on the road with Voice of Magic, exploring AI in every corner of the Philippines. Yo, 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 what's up? Nandito na naman tayo sa labas, sa kalsada. Welcome to AI on the Road with the Voice of Magic, Mac Florendo. Ngayon, excited ako, meron kayong makikilala ngayong araw na to. Normal na Pilipino, pero merong maangas na talento. At meron akong ipapakita sa kanya. Pero sa ngayon, kilalanin muna natin siya. Yo, what up? It's me, Blockbuster ng GK4L. Welcome sa entablado. Blockbuster nandito. Kasama si Mac Florendo. Handa na sa AI on the road. Let's go! Ano yung trabaho mo? Ano yung ginagawa mo sa buhay? At ano yung pinakatalento mo? Ano yung hilig mo? Yung trabaho ngayon, ano lang po, utility lang. Pero ang pinaka-hobby ko po talaga, rap. Rap. Sulat ng kanta talaga. Yun Okay. po talaga. So paano ka nagkaroon ng hilig dito sa pagra-rap? Dahil po sa isang tropa ko, Big Nave, shoutout sa'yo. Yun po, siya po yung nagsabi sa akin na bakit kaya ko naman daw po kung mabisado ng kanta, but ayaw ko po i-try magsulat. Kaya doon po nagsimula yung lahat. Nagra-rap din po kasi yan, kaya Okay. nahugot din, yun. Ako maiba lang. Sige po. Buster, Blockbuster. Yes. Kasi ang topic natin ngayon is about AI. Yeah. Meron ka bang alam tungkol sa AI? AI? May narinig ka na ba tungkol sa AI?
May narinig po pero wala pong masyadong alam. Anong alam mo? Yung gagaya lang po yun sa mga picture na kayang i-edit, gano'n. Ayun lang po, picture ganun na lang. edit, okay. Meron akong ipapakita sa'yo. Ito kasi, meron na kasing AI na kayang pabilisin yung paggawa ng kanta. So, Ah, yes. kung nagra-rap ka o nagsusulat ka, makakatulong to sa'yo. Mm. Hindi ko alam kung paano ako siguro, bago natin eksperimentohan yan, baka pwede mo muna silang bigyan ng sample ng rap mo na nasulat mo na. Sige nga. Yung ano na lang, Kahit Ti- maiksi lang. tiwala sa sarili na lang. Tiwala sa sarili. Sabi nila di ko kakayanin, magpalagot, wala daw akong angarin. Sinusubukan kong ako ay papalarin, yung mga bumoses sa akin gugulatin. Papakita ako sa kanila, yung sinasabi nila ibang-iba. Alam ko malayo aking mararating, balang araw, isa sa mga bituin. Yeah, di ko ayan ako'y pagtawanan. Agos ng buhay aking gagalawan, para sarili ko may kahantungan. Yoko na din kasi maging talunan. Yun lang. Yun! Blockbuster, guys! Yes, Galing, di ba? So ngayon, ako naman ang magpapakitang gilas. Pero gagamit ako AI. K4L, fresh friends, big name, baby gana. Mateo Rizzi, salamat sa suporta nyo sinta. Mas lain nyo akong tumitibay, bawat araw na lumilipas. Rap na may aral, di kailan malilis ng landas. Rap na kailan malilis ng landas. So milaya viral, di kailan manlilihis ng landas. Shoutout sa tropa, Jiggy4L hanggang dulo. Salamat sa suporta, sa inyo ako tumitibay lalo. Kung pangarap ang usapan, dito ako titindig. Blockbuster sa mic, aral lang dala ko sa beat. GK boy, GK boy, Yes, I, GK4L. GK boy. Yo! Yes. Ano Ayos masasabi yun. mo? Ganda, lalo na yung chorus niya, GK4L. Panis! Buhay na buhay ang music sa AI. Yan ang sinasabi ko. Okay, so dito na magtatapos yung ating interview, Blockbuster. Anong masasabi mo? Salamat po, salamat Gia. Salamat sa experience, salamat sa aral na tinuro. So ngayon, meron kang natutunan, meron kang na-experience. Paano mo ngayon na-imagine yung sarili mo, yung rap scene, yung buhay? Diba? Anong potential lang nakikita mo? Para sa akin, mas mapapadali yung paggawa ko ng music, gano'n. Mas mapapadali. Kung gagawin din man nila yun, mas mapapadali yung paggawa niya ng music. Panigurado yan. Ay, baka gusto mong mag-promote ng page mo, YouTube mo, saan kanila maririnig? Alam ko may mga kanta ka nang nagawa eh. Yes, I. Pa-like and follow po ng Facebook page ka, Blockbuster, BLCK-BSTR. Tsaka pa-like and subscribe po ng YouTube channel ko, Blockbuster. May mga na-release na rin po ang kanta doon. Marami pa po kayong abangan sa akin. Panigurado po yan. Di ko po kayo bibiguin. Alright! AI The Road with Blockbuster Yes, I. and the voice of Magic Mac Florendo. Kita-kits tayo sa next episode. Yes. Thank you po. Mga ka-AI, ang singularity ay hindi pagtatapos ng pagiging tao. Ito ay simula ng mas mataas na antas ng pag-unlad ng ating isipan at kabuhayan. Kapag naririnig mo ang salitang singularity, parang nakakatakot, di ba? No? Parang mundo ng robot, parang mawawala ang trabaho, parang mawawala ang puso. Pero hindi ganun yon. Ang singularity ay panahon ng pagpapalawak, hindi pagkawala. Panahon ng pakikipagtulungan ng tao at makina, isip at damdamin, teknolohiya at puso. Alam nyo, para sa mga pangkaraniwang Pilipino, ibig sabihin nito ay mas maayos na edukasyon dahil sa AI tutors, mas maagang health detection gamit ang AI doctors, mas madaling kabuhayan sa pamamagitan ng automation at mas maraming oportunidad kaysa saan? Kahit nasa bahay ka lang. Oo. Maraming opportunity kahit nasa bahay ka lang.
Ang dating nangangarap lang na magkaroon ng negosyo, ayan ngayon, pwedeng magkaroon ng AI negosyo tulad ng ginagawa ko ngayon. At ang dating estudyanteng nangangapa sa assignment, ngayon, may AI Education PH na tumutulong. Ang dating boses sa likod ng mikropono, ngayon, pwedeng maging AI Voice Master sa sarili niyang paraan. Alam niyo, sa panahon ng singularity, hindi lang dapat matalino ang tao, dapat makatao. At sa puso ng bawat Pilipino, nariyan ang likas na talino, ang likas na sipag, at higit sa lahat, ang likas na puso. Paulit-ulit kong sasabihin yan, ang AI walang puso, tayo lang. Kaya ang AI walang attitude problem, di katulad ng mga masama ugali dyan. Kaya habang papalapit tayo sa singularity, siguraduhin natin kasama ang bawat Pilipino sa pag-angat. Hindi tayo mauuna sa teknolohiya, pero siguradong hindi tayo maiiwan. Huwag tayo magpapaiwan mga Pilipino, di ba? Mga ka-AI, tandaan nyo Tandaan nyo ito, mga kapuso, kapatid, kapamilya, lahat na. Ang hinaharap ay hindi dapat katakutan. Dapat itong likain. At ang AI ay hindi pumapalit sa tao. Ito ay kasangkapan ng taong may malasakit, diskarte at pangarap. At ang singularity ay darating. Opo, darating at nariyan na, marapit na. Pero sa puso ng bawat Pilipino, nagsisimula na ito. Okay? So, once again, ako po si Pucholo De Leon Gonzales, the Voice Master of the Philippines. At ito ang AI Talks with the Voice Master. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng AI Education PH na naglalayong gawing AI literate ang bawat Pilipino sa taong 2030. Sana nga 2026 pero malabo yun. Kasama rin ang AI negosyo para sa mga nais gawing negosyo ang innovation. At ang AI Mastermind Network kung saan nagtatagpo ang mga leader, innovation at creator para sa iisang layunin. AI for good and for all. Alright? At bago ko magpaalam, nais ko syempreng pasalamatan. Alam nyo bang may award tayo ngayon? Woo! Nabigyan ng award ang AI Talks. Ito na. The AI Talks with the Voice Master. Nabigyan tayo ng Asia's Most Innovative AI Program on Radio and Spotify ng Asia's Pinnacle Awards 2025. Woo! Grabe. Akalain nyo may award na agad tayo, no? Congratulations, syempre, sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat kay Sir Dindo Amparo, ang ating napakagwapong, syempre, ang ating boss. Walang iba kundi si Sir Dindo Amparo, Director General ng ating programa rin. At syempre, ng Radyo Pilipinas. At si Sir Kiko Flores. Sir Kiko, marami pong salamat. Ito pa i-produce din ng Creative Voices Productions, the Certified Voice Artists Philippines Incorporated in partnership with Radyo Pilipinas, Philippine Information Agency at na mga katuwang sa AI literacy movement sa buong bansa. Para sa mas marami pang inspirasyon at kaalaman, syempre i-follow. Follow nyo ako sa Facebook. Oy, by the way, ano yung Facebook ko, no? Kaya nawala yung Voice Master, naging Voice Master 8, nakakalungkot. Pero ganun talaga, hindi tayo may-ari ng Facebook. Instagram ko, Pucholo Gonzales, at sa Spotify, hanapin yung AI Talks with the Voice Master. YouTube at TikTok, hanapin lang ang AI Talks, okay? So hanggang sa susunod na episode, manatiling curious, manatiling makatao, at gamitin ang AI hindi para palitan ka, kung hindi para palakasin ka. Mabuhay ka, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang AI para sa bawat Pilipino. AI para sa masa. Woo! AI para sa masa. Woohoo! Sa tindahan ni Aling Nena, sa sakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, AI daw di lang laruan. Hoy, pangmayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan, basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online may matututunan. AI para sa masa, para sa sambayanan. Hey! Ay para sa masa.
sa bagong Pilipinas. Si Lola Inday nagtanong habang naglalaba, yung AI ba pwede rin sa matanda na? Opo naman Lola, gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog at mantika sa tindahan mo. AI sa karinderya, AI sa eskinita, AI sa estudyante, vlogger sa probinsya, tindera, tanod, magsasaka o tsuper, lahat pwedeng matuto. Basta wag kang tatama-tama. Ko AI para sa masa, sa radyo humahataw, kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat huwan, para sa bagong Pilipinas. Wambog, ang AI hindi lang para sa tech expert, kundi para sa taong nagmamahal sa kinabukasan. Kasama mo kami sa AI Talks with the Voice Master.